Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At purihin ang Panginoon sapagkat tayo po muli ay narito upang patuloy na sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Bago po tayo magpatuloy, ay makinig po tayo o pwede nyo sabayan yung awit na ito bilang pag-worship natin sa ating Panginoon. Na
Okay, minsan pa, ating purihin ating Panginoon sa umagang ito. At binigyan pa tayo patuloy ng ating Panginoon ng lakas at buhay na kung saan ay ating pong nai-enjoy ngayon at nagagamit natin para sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito ay minarapat na ating pong talakayin na yung mga worry ay ating pong pag-usapan sapagkat marami po ang mga tao nagkakaroon na ng tinatawag na depression because of worry o fear na kung saan kung makakapanood tayo ng mga balita, ano po, yung mga tao na nanonood sa quarantine area ay sabi na kailan pa kami makakauwi. Meron na mga nadidepress, nakakaranas sa mga ito. Marapat na ating pong talakayan ito dahil hindi tayo exempted sa ganung mga pakiramdam o ganung kalalagayan. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay defeat your worry by focusing on God. Defeat your worry by focusing on God. Now, pag sinabi nating defeat, ito'y may kasamang lakas, action, para malabanan natin yung ating mga pag-aalala. Kasi hanggat hindi natin ito nilalabanan, mananatili ang mga pag-aalalang ito, mananatili ang mga takot na ito sa ating puso. So, papaano ba? Sabi nga, by focusing on God. So, how can we defeat worry by focusing on God? How? Paano nga ba? So, sa umagang ito ay yung focus ay ginawa ko po itong acronym. Ito po ay una, faith. Yung F, faith, means walk with faith. Yung sinasabi po dyan sa verse 28. Ano po? Verse 28 hanggang 31. Ang sabi po, at sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga, iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroonan mo sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, itong mga talatang ito mula sa hango sa Mateo, kabanatang 14, talatang 22 hanggang 33 o Matthew chapter 14 verse 22 to 33. So kung makikita na natin, subaybayan po natin itong mga talatang ito sa inyong mga Biblia, kung may hawak po kayong mga Biblia. Ito po ang sabi, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantala pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, pupunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat minsan pa binibigyan mo kami ng kalayaan.
na patuloy na amin pong mapag-aralan ang iyong mga banal na salita upang magbigay sa amin ng kalakasan. Aming Ama, dalangin po namin na sa aming pag-aaral na ito, kausapin mo po kami ng iyong banal na Espiritu at ng iyong banal na salita. Palakasin mo po kami, Panginoon. Salamat po, aming Ama, sa iyo ang papuri, ang parangal at pagluwalhati. Inaangkin po namin yung tagumpay sa pangalan po ni Jesus. Amen. Defeat your worry by focusing on God. Now, katulad ng sinabi natin kanina, bakit ito yung tinatalakay natin? Bakit focus on God? Mamaya makikita natin, sana ba napopokus ang ating paningin ngayon? Sana ba napopokus yung ating mga isip? Sana ba napopokus yung puso natin ngayon? Sabi nga nila, kung ano yung madalas mong nakikita, kung ano yung madalas mong naririnig, yun ang natatanim sa ating puso at isip. Pero tingnan po natin. Unang bagay, yung faith means walk with faith. Yan yung sinabi dyan sa verse 28 to 31. Walk with faith. What is walk with faith? Ito po yung mga kaibigan, ito yung taong lumalakad at humahakbang ayon sa salita ni Jesus. Ibig sabihin, pag binasa po natin ito, ang kahulugan nito, ginagawa at ina-apply sa buhay. Kaya nasabi ng Panginoong Yesus kay Pedro, Pedro, bakit ka nagalinlangan? Di po ba, bakit ka nagalinlangan? Nasamantalang nagsimula ka na lumakad sa tubig, pero bakit ka nagalinlangan? So, maraming tao ang ganito. Tumatawag sa Diyos o nagsasabing naniniwala sa Diyos pero hindi lumalakad sa salita ng Diyos o hindi ina-apply ang salita ng Diyos. At minsan tayo rin po, mga kapatid. Madalas sabi natin may faith tayo, may pananampalataya tayo. Pero ang tanong, ginagawa ba natin sa buhay natin ito? Mamaya makikita natin ano pa talaga ang kahulugan nito. Yung verse 28, sabi ni Peter, Lord, if it is really you, tell me to come to you, walking on the water. Sabi ni Peter, kung talagang kayo po yan. Ano niyo po, dito makikita po natin na talagang yung larawan ni Peter, kung ano siya, ay nangyayari din sa akin. Hindi natin pwedeng sabihin si Peter lang yon, si Pedro lang yon. Tayo rin mismo, na minsan sa buhay natin, nagkakaroon din po tayo na minsan parang hindi natin kilala o hindi natin naranasan ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Sabi niya, Jesus said, yes, come. Ito po ay salitang pagbibigay ng pagkakataon kay Peter na i-express yung kanyang pananampalataya. Pansinin niyo po sa mga tao na naroon sa bangka, si Peter lamang ang nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi niya, Lord, papuntahin niyo po ako dyan. Panginoon, papuntahin niyo po ako dyan. Anong sabi ng Panginoon? Sige, halika. Gusto ng Panginoon na i-express ni Peter yung kanyang pananampalataya. Gustong mahayag ng Diyos o ng Panginoong Hesus yung kapangyarihan ng pananampalataya sa buhay ni Peter. Pero ano po nangyari? But when he saw the strong wind and waves, he was terrified and began to sink. Lumubog siya unti-unti. Bakit? Ang tinignan niya, yung focus niya sa ating Panginoon, ang tinignan niya ay ang mga alon. Ang malakas na hangin at alon. Kung kaya unti-unti na siya ay lumubog. Na-auto-focus si Peter. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, katulad sinabi ko, walang ibang sikat ngayon na pangalan kundi si COVID-19. Kilala niyo po ba si COVID-19? Yan ang kilalang pangalan ngayon. At bukang bibig ng mga tao ang COVID-19 virus.
At minsan kahit mananampalataya, bukang bibig ang COVID-19 virus. Kailan matatapos ito? Gusto ko nang lumabas. Napakahirap pala pag nasa loob ng bahay. Minsan ganun po ang nangyari sa tao. Hindi lamang ganun, hindi lamang minsan, kundi yan po ang totoong nangyayari sa buhay ng maraming tao ngayon. Kaya itong si Peter, ang nakita niya, no? Nakita ni Peter yung malakas na hangin at alon. Ano nangyari sa kanya? Unti-unting bubog. Kaya, kung makikita po natin, kapag ang ating mind, lagi na lang COVID ang laman ng isip at puso natin, o yung mga pag-aalala natin, o lagi na lang ito ang bukang bibig ng mga tao, noon natin. Wala. Kung ano nga yung lagi natin iniisip, yun ang sabi nga, kung ano yung lagi natin napapanood, nakikita, ano po, naririnig, yun ang tumating sa ating isip. Yun ang tumatanim. Kaya, wala kang marinig sa ibang tao. Ang hirap. Ang hirap ng ganitong kalagayan. Kailan matatapos ito? Ang hirap nito. Mga kapatid, ito po yung isang bagay na maganda kay Peter. Bagamat meron siyang mga sabi nga, weaknesses. Sabi nga, naglalarawan ito sa akin. Nagpapaalala ang buhay ni Peter sa buhay natin ngayon. Meron siyang weaknesses, tayo rin po, may kahinaan. Meron siyang kalakasan, tayo rin po, meron kalakasan sa buhay natin. Ito po yung nangyari, ito po yung maganda kay Peter. Ang sabi ni Peter, "Save me, Lord!" He shouted. Ito yung sigaw ng pagtitiwala ni Peter sa ating Panginoong Hesus. Isang pagtitiwala na kung saan gusto niyang ilabas, "Lord, save me!" Ito po yung wala tayong dapat gawin kundi, "Lord, iligtas niyo po ako. Lord, tulungan niyo po ako. Na unti-unti akong binabaon ng mga pag-aalala sa buhay ko. Na unti-unti tayong nilulugmok ng ating mga takot sa buhay natin. Na para bang unti-unti nagpapawala ng ating pag-asa sa ating Panginoon." Kaya si Peter nagpapaalala sa atin. Sabi niya, sumigaw siya. Anong sabi niya? "Panginoon, sagipin ninyo ako." Sigaw niya. Kaibigan, mga kapatid, yun din ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Sagipin tayo. Ito po yung pinakamaganda, mga kapatid. Kapag ina-express natin yung ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos, makakasahan mo na alam kasi ng Panginoon na may kahinaan tayo. May kahinaan tayo. At doon sa kahinaan na yun, kapag ikaw ay sinabi ng Panginoon, tinawag niya at sinabi niya, "Halika," ininyayahan ka niya, imposible hindi ka niya tulungan doon sa kahinaan natin. Imposible hindi tayo tulungan ng ating Panginoon. Iaangat pa rin na tayo. Katulad ng ginawa niya kay Peter. Anong ginawa ng Panginoon sa verse 31? Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nagalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Sabi niya kay Pedro. Kapatid, maaasahan natin kamay ng Diyos habang tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya sa ating Panginoon, maaasahan natin ng Diyos. We must have true faith. Ito yung gusto makita ng Panginoon. What is true faith? Maaaring merong mga tao ay nagsasabing meron silang paniniwala, pero ito'y nasa isip lang. Maaaring ito, dapat may faith ako para may mangyari. Ganun tayo, nasa isip lang. Pangalawa, maaaring ito ay feelings lang, o pakiramdam, o emosyon lang. Dapat nararamdaman ko na may gagawin ng Diyos. Hindi dapat ganun. Ano ba ang talagang tunay na pananampalataya na ninanais na makita ng Panginoon sa kanyang mga disciple?
Kung titingnan po natin sa James chapter 2, verse 14 to 22, ito yung kapahayagan, sabi ni Peter, ni James, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ano ba ang tunay na pananampalataya? Yung sinasabi po dyan ni James ay yung ginagawa, ina-apply sa buhay. Pansinin niyo po, yung verse 16, ano sabi ng Panginoon? No? Ang salita dyan, verse 16 ng chapter 2 ng Santiago, ano sabi? Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis at magpakbusog, ngunit hindi naman niyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyo? Ano pong ibig sabihin? Yung pangalawang bagay po, yung do it with faith. Gawin mo yung pananampalataya, yung dapat na naayon sa pananampalataya natin. Gawin natin, mga kapatid. Kaya sabi ni Santiago, walang silbi yung pananampalataya na walang gawa. Kailangan makita sa buhay natin. Kaya natutuwa po ako, mga kapatid, nung mga nakaraang ating mga pagbibigay ng bigas sa ating mga kapatid, sa bawat isa sa atin, ay lagi po kami na nagpipray na merong mga taong hipuin ng Panginoon, mga puso na talagang tumulong para patunayang mabuti ang Diyos. At ang Diyos ay tumutugon sa pangangailangan natin. Meron po mga kapatid na pwedeng pa sa kanila na lang sarili yung pera na yun, pero pinagkakaloob. Ano po, meron tayong mga ilang mga teacher na hindi nila ginalaw ang kanilang allowance, pero naipon yun, inipon nila. I-donate nila para makabili tayo ng bigas. Para ipamahagi natin sa bawat isa at sa mga ibang tao. Mga kapatid, yun ang faith. Kaya sabi ni Santiago, pupunta sa iyo isang tao, ano sasabihin mo? Patnubayan ka nawa ni Yahweh. Di po ba? Patnubayan ka nawa ni Yahweh. Ang kailangan niya ay isang bagay na, sabi nga natin pagkain o ano pa man, o kasuotan, o pinansyal. Pwede, ang sasabihin lang po ba natin ay, sige, manalangin tayo. Kapatid, sabi ni Santiago, do it with faith. Maaring iniisip natin, pag ginalaw ko itong pera ko, ay galing kapusing kami kasi hindi ko alam kung kailan magtatagal itong ECQ o GCQ. Hindi natin alam kung kailan magtatagal. Kaya minsan, nalilimitahan ang ating ginagawa, yung pag-apply ng ating pananampalataya. Nag-aalala tayo, pag ginalaw ko ito, paano naman kami? Pag ginalaw ko ito, baka kapusing kami. Kapatid, yan ay kaisipan ng isang taong walang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Defeat your worries by focusing on God. Mag-focus ka sa Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, may gagawin siya. May gagawin siya. Sabi rito sa verse 18 ng chapter 2 ng Santiago, ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaari magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang demonyo o ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo
na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac? Mga kapatid, ito yung totoong pananampalataya na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin at sa kanyang mga disciples. Sa panahon na yon, si Peter lamang ang nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Lord, lalakad, pupunta ako, gusto kong pumunta sa iyo, gusto kong lumapit sa iyo. At sabi ng Panginoon, halika, dahil gusto ng Diyos na makita kay Peter o ma-demonstrate ni Peter yung kanyang tunay na pananampalataya. Pero dumating sa punto na naagaw ang kanyang pansin, na-out-of-focus siya ng malakas na hangin at alon. Kaya sabi ng Panginoon, bakit ka nag-alinlang? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Gusto lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ipakita natin sa isang mga mahirap na desisyon, ipakita natin meron tayong pananampalataya. Si Peter, alam niya, mahirap lumakad sa tubig, pero naranasan niya. Alam niyo po sa ating mga kapatid, alam ko naranasan na rin natin kung gaano kabuti ang Diyos. Pero minsan, dumadating tayo sa punto o sa isang sitwasyon na nag-aalinlangan din tayo. Focus on God. According to your faith. Yan yung nais ng Panginoon kay Peter at sa atin, mga kapatid. Ang tao may pananampalataya ay lumalakad at nagsasagawa ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Pangalawang bagay po, obey. Kanina yung faith, ngayon po ay obey. Means, masasabi natin ang isang tao ay nakapokus ang kanyang paningin kay Jesus kapag sumusunod siya. Imposibleng sumunod ang isang taong hindi nakapokus ang kanyang paningin sa Diyos. Tama po? Imposibleng sumunod. Kaya dapat sumunod tayo. Patunayan natin nakapokus tayo sa ating Panginoon. Nakatuon ang ating paningin sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod natin. Kaya nga po, alisin na natin sa isip yung sikat na pangalang COVID. Imbis na siya ang ating ma-highlight, ang pangalan ng Panginoong Hesus ang ma-highlight sa buhay natin. Siya yung lagi nating tingnan. Siya yung lagi nating pagtuunan ng ating pansin. Ang ating Panginoong Hesus. Imbis ng pangalan ng COVID. Magagawa natin na madipit ang mga worry natin kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo, chapter 12, verse 2. Okay. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Pangatlong bagay po, cast means cast your worries to God. Ipagkatiwala, ibigay sa ating Panginoon. Yung sinasabi dyan sa verse 27, ang sabi po ng ating Panginoon dyan sa ating text, ngunit nagsalita agad si Jesus, sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay sinabi ng ating Panginoon. Nung nagsabi ang Panginoon, huwag kayong matakot, dapat ito yung nagbigay, o ito yung nagbibigay ng kapayapaan, o nagbigay ng kapayapaan, kala Peter. Huwag kayong matakot. Di po ba? At sabi nga natin lagi, matagal na natin sumasampalataya sa Panginoon, at tagal na natin naglilingkod sa Diyos, at itong kagandahan kala Peter, hindi lamang sa salita ng Diyos nila narinig ang ating Panginoon, kundi naranasan nila, na-experience sila talaga na makasama ang ating Panginoong Hesus sa buhay nila. Pero bakit dumating pa rin siya sa ganong sitwasyon?
Di po ba? Dapat alam nila yung boses ng ating Panginoon. Di po ba? Pag tayo po nung tayo po ay binata at dalaga, kapag meron tayong minamahal, doon nakapokus ang ating isip, doon sa ating nililigawan. Minsan, ang ating nililigawan, boses pa lang, napapalingon na tayo dahil kilala natin ang boses niya. Minsan, kahit nakatalikod, kilala mo na siya. Kapag lumakad, alam mo na kung paano siya lumakad. Bakit? Kasi yung isip mo nandun sa kanya. Yan ang totoo, di po ba? Kung may katabi ka ngayon, sabihin mo, di ba? Ang ating Panginoon, naranasan nila yun. Pero bakit nang dumating yung point na yun, yung sitwasyon na yun sa gitna ng tubig, hindi nila nakilala ang boses ng Panginoon. Kaya sabi niya, kung talagang kayo po yan, sabi ni Peter, papuntahin niyo po ako dyan. Mga kapatid, na isang Panginoon na ibigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Yung takot natin. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ito ay salita ng pagbibigay ng katiyakan. Pag ang ating Panginoong Hesus ay nagsalita, huwag kayong matakot, yan ay pagbibigay ng katiyakan, ng kapayapaan. At sinabi ni Jesus sa verse 29, yes, come! Halika! Nag-i-invite ang ating Panginoon. At sinabi din ng Matthew 11:28, come to me! Gustong iparanas ni Jesus ang tunay na kapayapaan sa mga taong napapagal at nabibigatan sa kanilang pasanin. Gustong iparanas ng ating Panginoon ang tunay na kapayapaan sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Kanya. O sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, focus natin yung ating paningin sa ating Panginoon, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Alisin natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot. Tulungan nawa tayo ng Diyos na maalis yung mga bagay na ito. Kasi kung sa ating sarili lang, hindi natin kaya. Hilingin natin sa Diyos na, Lord, tulungan mo po ako. Yung mga alalahanin ito at ang mga takot na ito ay mapagtagumpayan natin o mapagtagumpayan ko. Kapatid, gusto ng Diyos maging mapayapa ang buhay natin. Pang-apat po, use the Word of God. Yung use the Word of God. Sabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, dili-dilihin mo araw-gabi. Sabi niya kay Joshua, sabi ni Moises, dili-dilihin mo araw-gabi ang kanyang mga salita. Para ano? God wants us to be successful. Manalo tayo. Magtagumpay tayo. Gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. Manalo tayo o panalo ka. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos, panalo ka. Sa panahon natin ngayon, gusto ng Diyos, manalo ka. Focus lang natin sa Kanya ang ating isip. Focus natin sa Kanya ang ating pananampalataya, ang ating puso. Pangalawa, gusto ng Diyos to prosper. Gusto ng Diyos sumagana tayo. Hindi lamang sa material na bagay, kundi sumagana tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Pang-limang bagay po. Last, submit ourselves to God. Yung verse 30, ano po sabi dyan? Ng Matthew chapter 14, verse 30, ang sabi po niya, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagapin ninyo ako, sigaw niya. Gusto kong mag-focus doon sa sinabi ni Peter, Lord, sagapin ninyo ako. Yun yung sigaw ni Peter. Pinagkakatiwala niya ang kanyang sarili kay Jesus nung sinugaw siya. Wala nang iba na pwedeng tumulong sa Kanya. Walang nang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi niya, Lord, tulungan mo po ako.
yun ay pagbibigay ng buong tiwala sa ating Panginoon. Lahat tayo, minsan katulad ni Peter, tumatawag sa Diyos, naniniwala sa Diyos, pero na-out of focus. Dahil sa malakas na hangin at alon ng buhay natin. Ito ay mga problema, pagsubok sa buhay natin, nagdadala sa atin para ma-out of focus tayo. Si Peter, na-out of focus, naagaw ang pansin, ikaw at ako ngayon, tayo, kamusta ang ating focus sa ating Panginoon? Baka naagaw na ni COVID-19. At ito ang unti-unti magpapalubog sa atin o unti-unti magpapabagsak sa atin. Ang pinakamaganda na pwede natin gawin, katulad ng sigaw ni Peter, Lord, save me. Isang pagtitiwala na sa kamay ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Kung mapapansin natin mga kapatid, sabi diyan sa verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Pansinin niyo po, yung salitang agad, ibig sabihin, sa pagtawag pa lang at pagsigaw ni Peter, naroon kagad ang Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, sige mamaya na. Hindi. Kundi agad siyang hinawakan ni Jesus at inangat. At inangat. Mga kapatid, bagamat sinabi ng Panginoong Jesus, bakit ka nagalinlangan? Ito ay katanungan ng ating Panginoon na pagbubukas ng ating isip. Gusto ng Diyos na mabuksan ang ating kaisipan. O gusto ng Diyos, gisingin tayo. O, nasaan ka na? Maaaring gano'n ang nais ng Panginoon na sinasabi niya, ano na ba ang focus ang isip mo? Bakit ka nag-aalinlangan? Yan din. Yan ang gusto ipaalala sa atin ng Panginoon sa umaga nito. Kaya sabi niya, napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Peter. At yun din ang nasabihin ng Panginoon kapag tayo ay dumarating sa panahon ng nag-aalinlangan tayo. Alam ni Peter na wala na makakatulong sa kanya. Kaya sumigaw siya, Lord, save me. Ito ang nagdala sa kanya para maranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Para maranasan niya yung God's power. Grabe, no? Inaalaw ni God na dumating tayo sa ganung punto para makita natin kung gaano kadakila ang Diyos. Para maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, nagsimulang lumubog si Peter nang alisin niya ang kanyang paningin sa ating Panginoon Jesus. At napokus sa ibang bagay ang kanyang isip o sa malakas na alon. Pero ito ang pinakamaganda. Ibinalik niya ang kanyang paningin kay Jesus sa pamamagitan ng pagsigaw, Lord, save me. Ibinalik niya ang kanyang paningin. Kapatid, sa mga ganitong sitwasyon o sa panahon natin ngayon at kahit sa oras dito, kamusta ka na? Kamusta na po tayo? Kaibigan, kamusta ka na? Kailangan natin i-submit kay Jesus ang lahat ng ating mga alalahanin. Pero bago yun, kailangan natin i-submit ang ating sarili para may focus natin ang ating paningin kay Jesus. Para madipit natin ang ating mga takot at alalahanin sa buhay natin. Mga kaibigan, mga kapatid, defeat your worries by focusing on God. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, aming Panginoong Hesus, sapagkat buhay ang iyong salita. Ito po ay nagbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon. Nagbibigay sa amin ng lakas
Salamat po, aming Ama. Lord, salamat po dahil nagdudulot sa amin ng pag-asa at kapayapaan ang iyong mga salita. Ang nais mo lamang kami lumapit sa iyo. Ang nais mo lamang ituon namin ang aming paningin. Ang nais mo lamang makita mo kami, Panginoon, na nilalabanan namin yung mga takot at mga pagsubok sa aming buhay. Yung mga worry namin, Panginoon. Mga worries namin, Panginoon. At gusto mo, Panginoon, na madipit namin ito sa pamamagitan ng aming pagpupokus, ng aming pananampalataya, ng aming paningin sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Salamat po sa iyong paalala mo sa umaga. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo nanggagaling ang tunay na kapayapaan na kailangan namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapuri ang parangalan at pagbuhay namin. Ito ang aming dalangin sa aming pangalan. Amen. Mga kapatid, nais ko na maglaan tayo ng panalangin patuloy sa ating mga frontliners na sila'y patuloy na haluin at patatagin ng ating Panginoon. Panalangin po natin sila na haluin ng ating Diyos. Sama-sama po natin silang idulog sa trono ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, lumalapit po kami sa iyo, patuloy na itinitiwala ang aming po mga kaibigan at kapatid, Panginoon, ang mga frontliners natin. Lord, hindi po namin sila maisa-isa, pero kilala niyo po sila. Salamat po, Panginoon, sa buhay at oras na pinagkakaloob nila para lamang maalagaan ng mga taong may sakit, Panginoon, na naapektuhan. Lord, salamat po. Nakikita po namin sa kanilang buhay, Panginoon, ang isang pagsasakripisyo, Panginoon, na maging kapalit o maging kapalit man ang buhay nila, baliwala sa kanilang buhay. Aming Ama, ang hiling po namin, patuloy mo po silang palakasin, bigyan mo po sila, Panginoon, ng kalusugan at kalakasan ng katawan, ang kanilang immune system, Panginoon, palakasin mo po. Upang hindi sila tapuan ang karamdaman mo, Panginoon. I-cover mo po sila ng yung banal na tulong, Panginoon. At dalangin mo namin namin, Ama, gawa, kalooban mo, ang virus nito ay mawala. Pero ang nais namin, Panginoon, kailanman ito mawala, patuloy mo po kami bigyan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Lalo tigit, Panginoon, mga frontliners. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan dahil nag-aalala sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Lalo tigit, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Nag-aalala para sa kanila. Na posibleng maapektuhan sila o magpositibo sila sa karamdaman nito. Pero ang salamat po namin, ang biyaya ng kapayapaan ay patuloy na maranasan ng mga frontliners maging ng kanilang mga pamilya. Salamat po, aming Ama. Salamat po sa pagbibigay ng buhay nila para lang magpaglingkod sa aming bayan. Lord, ingatan niyo po sila at pagpalagi. Lubay ang lahat ng mga pangangailangan. Kami po, dalangin mo po ang bawat mananampalataya patuloy maranasan ang pagpapala mo, ang kapayapaan at mula sa iyo. Purihin ka at ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Naway pinagpala po tayo sa kitang. Purihin at